Ayan guys, napakarami ho yung nakapit. Ang dami sumusuporta po kay Bam Aquino at Isko Pangilinan. Kay Sir Duke Noanico. Marami ho kami. Talaga nagtutulungan kami mga kapit. Laban po tayo. Masyado pang maaga, mas dadami pa ho kami mamaya. Take a look at the kaleidoscope spinning around, make it twirl in this kaleidoscope world. Yeah. Ayan po, napakarami na ho. Parating ng parating, napakarami hong tao. Some are great and some are few. Others lie while some of us feel. Narito tayo ngayon sa makasaysayang lalawigan ng Cavite upang ilunsad ang isang inaasahan nating magiging makasaysayang kampanya at pagkilos tungo sa halalan sa Mayo 12, 2025. Malaki ang naging kontribusyon ng lalawigan ng Cavite sa ating kasaysayan upang maitatag ang kauna-unahang republika sa Asia noong 1898. Dito sa Kawit, Cavite, idineklara sa Cavite ang Battle of Imus, ang unang tagumpay sa sagupaan sa pagitan ng mga rebeldeng Katipunero laban sa mga Kastila noong Setyembre 1896. At ang Battle of Imus ang kauna-unahang tagumpay sa himagsikan ng 1896 na nagsilbing inspirasyon sa buong bansa upang umalsa at patalsikin ang mapang-aping naghaharing mga Kastila. Okay naman po yung iba, magagaling po. Pero yung iba, nauumay po ako. Kayo rin ba? Piliin po sana natin. Hindi na natin pwede i-judge na hindi magandang intensyon nila. Pero pagdating po sa record ng serbisyo, katapatan, kasipagan, po ng Diyos, ganyan po ka buti ang puso ni Kiko. Kaya pinagmamalaki kong pong asawa ko siya. Sana po bigyan nyo ng pagkakataon na makapaglingkod uli si Kiko bilang senador ninyo, bilang inyong senador na mapagmahal, masipag. Wala pong ginawa yan kundi magbigay. Wala po kahit kailan, kahit porsyento, kahit komisyon, walang binulsa. At hanggang ngayon po, mula po nung unang tumakbo siya, na hindi natin ikakahiya na sabihin senador ng Republika ng Pilipinas. Mga senador na tumutulong sa tao, merong track record ng pagtutulong, naglalabas ng magagandang mga batas, at ang pinakamahalaga, hindi nagnanakaw! Natin yung liwanag mula sa kanya at sa bawat isa sa atin. Ang ganda. Kaya naman this time, tayo naman, guys, kung sina Sherwin at Tintin noong 2022, hinatid po si Vivi Leni doon sa rally. This time, tayo naman ang may pagkakataon na ihatid silang Kiko at Bam sa Senado. Tamang-tamang maraming salamat po. Okay, may hatid natin sila sa Senado sa pamamagitan po ng ating boto. Tandaan niyo po, number 51 sa Senado, Senador Kiko Pangilinan. Yes! At sa number 5 sa Senado, Senator Bam Aquino! Sabi sa akin, Senator Bam, yung panganay magtatrabaho, yung pangalawa magtatrabaho, siguro yung pangatlo pwede nang mag-college, yun lang yung kaya namin. May magagawa ka ba para makatulong?
At nung panahon mo yun po, binuo namin ang batas para sa libreng kolehiyo. At ngayon po, I'm proud to say, for the past 7 years, sa nakaraang 7 taon, libre na po ang kolehiyo dito po sa Pilipinas. Sa mga kaedad ko po dito, ayun yung kuya ko, sa mga kaedad ko po dito, ako po, 47 na po ako. Sa mga kaedad ko po dito, alam ko na alam ninyo, nung kabataan natin, parang imposibleng maisip na magiging libre ang kolehiyo sa Pilipinas. Pero ngayon po, totoo na po yan. Isa pong batas na napakahalaga, kailangan pong protektahan, kailangan pong pondohan, kailangan pong mas palawakin pa. Yung batas po para sa libreng kolehiyo, dito lang po sa Cavite, higit 80,000 na ang natutulungan. 80,000 students ang nakikinabang po dito. At kalahati po doon, graduate na. Libre na po ang ating state university, may scholarship po sa mga pribadong eskwelahan, at may tulong, may pabaon pa para sa mga kabataang nais makapagtapos. Napakaganda po ng batas natin. At alam ko po, napakaraming pamilyang nakikinabang. Samahan niyo po akong i-high five siya dahil number 5 po siya sa balota at ibalik po natin siya sa Senado, si Senator Bam Aquino. Pero hindi lang po siya isang mambabatas, isa rin siyang leader na may malasakit, isang tunay na kaibigan ng mga kabataan at isang inspirasyon sa ating lahat. Marami po siyang nagawa at sigurado ako marami pa siyang magagawa. Mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan, mga Kabea Binana Movement, isang malaking karangalan po sa akin na makasama dito kayo ngayong gabi at tumindig para sa tier po ako dito. Wala po akong TF ngayon, wala pong TF to. Pero alam ko po mas mahalaga yung ginagawa nating lahat na tumindig ngayon dahil para sa atin to. Para sa Pilipinas to. Kaya sana po ngayong eleksyon maging maingat at mapili po tayo sa mga iboboto natin. 2016, tumindig po tayo. Sinuportahan natin ang ating Vice President Leni Robredo. 2022, dyan nagsimula yung Bea Binene Movement. Mag-start sa Twitter yan eh. At ngayon, 2025, sa May 12, samahan niyo po ako at ang Bea Binene Movement bibigay ng libreng edukasyon sa milyong-milyong kabataan sa buong bansa. Si Senator Bam Aquino. Si Senator Bam? Number 5! Very good. Dahil po sa kanya, mas maraming estudyante ang hindi na kailangan at mga panganay, mga kapatid ang hindi na kailangan magtrabaho ng patong-patong para merong pang-tuition, para merong pambaon, para may pamasahe yung mga kapatid at anak nila. At hindi na kailangan mag-promissory note, hindi na kailangan mangutang. Napipikon na ba kayo sa mga lider na nagpapasarap? Habang namamatay, nagugutom ang mga pangkaraniwang Pilipino. Laban. Mga teenagers na nasa maling lugar, sa maling oras. Si Micah Olvina, 3 years old lang. Ano naman ang kinalaman ng isang bata sa iligal na droga? 3 years old, pinatay. At sinong tao o mga tao na nasa tamang katinuan na mag-iisip na okay lang yung mga ganyang pangyayari? Hindi, di ba? Kaya, malinaw sa akin, tuloy ang laban. Hindi dapat huminto, hindi dapat
ng laban at kaya sila pinatay. Ilan sa kanila, mga inosente. Di ba? Kaya po, nakalaya ako. Sinungaling ang mga nagpakulong sa akin. Hindi ako hindi ako pwedeng yumuko o sumuko. Hindi dapat ako manahimik. Hindi dapat magtagumpay yung mga sinungaling at mga mapang-abuso. Alam ng Diyos na ginagawa ko lang yung tungkulin ko. At alam ko na darating ang araw na sa wakas ay makakalaya ako. At nangyari na po yun. After almost 7 years, or 6 years, 8 months, and 21 days to be exact, or a total of 2,454 days, pinawalang bisa po yung mga kaso sa akin. Gawa-gawa ng mga kaso yon. Ang sabi ko naman, ano pa ba ang pwede nilang magawa sa akin? Sisiraan ba nila ako? Babastusin ba nila ang aking pagkababae? Ipapakulong ba ako nila? Nagawa na po nila yan sa lahat sa akin. But you know what? Nandito pa rin ako. Nakatayo pa rin ako. Salamat. ML. Malaking pasasalamat ko po sa inyong mga nagdasal para sa akin. Answered prayers ho talaga. Marunong ang Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nung nakakulong pa po ako, lagi ko City, ngayong first day of the national election campaign for the senatorial and party list candidates, nakasama ko po yung mga kababayan ko. Kasi nga po, matagal na rin po ako nilang hindi nakita. Meron ho bang mga Bicolano at Bicolana dito? Marami pala yung mga Uragon digdi. Maray na hapon sa Indong Gabos. Marami pong nagtatanong sa akin, Manay Laila, hindi ganito. Nakakatuwa rin po yung mga sigawan at palakpakan nyo. At nag-e-enjoy ako ngayon sa pakikipag-selfie sa inyo. Wala po kasi akong selfie dun sa loob. Wala akong cellphone. So ngayon lang ako nakakagamit ng cellphone pampa-selfie. Napakasarap. Ang sarap mangampanya na hindi ka na standing. Laban! Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga Caviteño, mga Pilipino, mga Bicolano, mga Bicolana, magandang hapon po sa inyong lahat. Naku, nakakamiss ang ganitong energy. Ito, nandito na po ako. Pwede na kayo mag-exit. At sa inyo pong lahat,
4 days ago po, nakiusap kung maaaring dito gawin sa lalawigan ng Cavite ang kick-off ng ating kampanya. Salamat po kay Mayor Jenny Barsaga at sa buong Team Dasma sa kanilang mainit na pagtanggap dito sa lungsod ng Dasmariñas. Bumubukas ang malasakit sa mga nasa laylayan. Iba pa rin magmahal ang Cavite. Palakpakan po natin ang ating Robredo People's Council Cavite na nandito. Nakatutuwa, nandito rin si Vice Mayor Kurt Barsaga, si Vice Mayor Rex Manggubat. At ito po, isa sa aking mga inspirasyon dahil sabi ko nga, nagsimula po ako sa Sangguniang Kabataan. Pag nakikita ko itong batang ito, alam ko, maganda ang kinabukasan ng Cavite dahil pinagmumuluan kayo ng Provincial Federation President na marunong lumaban para sa mga kabataan. Board Member Chelsea Sarno. Isang taong bayan. Muli nating ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap.